Maraming tao ang naniniwala na ang mga beauty pageant ay simpleng paligsahan lang ng itsura. Pero may iba namang nagsasabing nagsisilbi itong daan para makapasok sa mas mataas na antas ng lipunan. Para sa ilang kabataang babae, nagiging tulay ang mga pageant sa mga bagay na matagal na nilang inaasam at dahil dito, minsan ay nauuwi sila sa mga sitwasyong hindi nila inaasahan. Ang sentro ng kasong ito ay isang ganitong uri ng bata. Sa edad na 17, nakuha na niya ang titulong runner-up sa isang pambansang pageant at buong kumpiyansa siyang naglakad sa entablado habang pinapanood siya ng 10,000 tagahanga. Pagkalipas ng kaunting panahon, natagpuan niya ang sarili sa isang relasyon na matagal na niyang pinapangarap. Ang kanyang karelasyon, 21 taon ang tanda sa kanya, ay isang matagumpay na negosyanteng labis siyang inaalagaan at ginagastusan. Sa simula, para talaga itong isang kwentong pang fairy tale. Ngunit hindi niya napansin ang isang bagay na kapag nagsama ang pera at pagmamahal, madalas nagiging komplikado ang lahat. At ito ay hindi kathang-isip at hindi rin ito pelikula. Ito ang malamig na katotohanan ng isang totoong kaso ng pagpatay. Samahan ninyo kaming alamin ang buong pangyayari sa isang modernong bersyon ng Cinderella na nagsimula sa isang magandang simula pero nauwi sa malagim na trahedya. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung mahilig ka sa mga misteryo at sa investigasyon sa mas malalim na paraan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na kwento na aming tatalakayin. Nangyari ang krimen sa distrito ng Zalam sa labas ng Hanoi, Vietnam, malapit sa isa sa pinakakilalang ilog ng bansa, ang Red River. Mahalaga ang Red River sa Timog Silangang Asya. Nagsisimula ito sa Yunnan, China at dumadaloy pababa sa Hilagang Vietnam. Umaabot ng 1,100 kilometers ang haba nito at madalas tawaging ina ng mga ilog sa Hilagang rehiyon. Malapit sa Hanoi, nagsisilbi itong pangunahing daluyan ng kabuhayan. Araw-araw ay libu-libong mangingisda ang naglalayag dito para manghuli ng isda at magdala ng iba't ibang kalakal. Halos hindi maisip ang buhay dito kung wala ang ilog na ito. Pero walang nakapaghanda sa kanila na ang ilog na nagbibigay ng buhay ay magiging lugar ng isang nakakagulat na krimen. Noong 13 ng Oktubre taong 2023, bandang 12:30 ng tanghali, maganda ang panahon. Maaliwalas ang langit at malamig ang hangin. Isang middle-aged na mag-asawa na matagal nang nakatira sa Zalam ang lumabas tulad ng dati gamit ang kanilang luma ngunit matibay na bangkang kawayan para sa karaniwang pangingisda. Bilang batikang mangingisda, kabisado nila ang bawat sulok ng tubig na ito. Pagkalipas lang ng ilang sandali, naghanda na silang hilain pataas ang kanilang lambat. Pero paglapit nila sa pampang, may napansin silang kakaiba. Isang bagay ang lumulutang mga 30 metro ang layo mula sa kanila. Hindi ito sobrang lapit pero sapat na ito para makita nila. Una, inakala nilang peke lang na paa ng manikin at hindi nila ito gaanong pinansin dahil ilang beses na rin silang nakakita ng kung ano-anong lumulutang sa ilog. Pero habang papalapit ang bangka, napagtanto nila na sobra silang nagkamali. Hindi ito bahagi ng manikin, kundi totoong bahagi ito ng katawan ng tao. Nakapagtataka, ngunit hindi sila nagpanik. Sanay na sila sa ilog na ito at ilang beses na silang nakakita ng mga bangkay mula sa pagkalunod, minsan aksidente at minsan naman ay dahil sa sariling desisyon ng tao. Madalas, dahil sa tagal sa tubig, kinakain na ng mga isda ang ilang bahagi ng katawan kaya ang mga ganitong eksena ay hindi na bago para sa kanila. Kaya kahit ngayon, nananatili silang kalmado. Pero ilang minuto lang ang lumipas nang may isa pang mangingisdang nakakita ng mas nakakatakot. Isang ulo ng tao na lumulutang. Pagkakita nito, kahit ang mga sanay na mangingisdang ito ay hindi na natiling kalmado.
Malinaw na hindi ito simpleng pagkalunod kundi may isang taong pinira-piraso at itinapon sa Red River. Agad nilang tinawagan ng pulisya ngunit may isang problema. Masyado nang sanay ang mga lokal na otoridad sa ganitong mga tawag kaya minsan ay hindi na sila agad naaalarma. Sa lugar na ito, hindi na bago ang mga ulat tungkol sa mga bangkay na lumulutang sa ilog. At kadalasan, nalalaman ng mga aksidente lang ang mga iyon. Dahil dito, mas kalmado pa ang pulis kaysa sa mga mangingisda at hindi sila nagmadaling pumunta sa lugar ng insidente. Bandang 3:30 ng hapon nang bumalik ang parehong mag-asawang mangingisda sa pampang ng Red River sa mismong lugar kung saan nila nakita ang bahagi ng katawan kaninang umaga. Balak sana nilang ituloy ang kanilang normal na pangingisda pero paglapit nila sa pampang, may bumungad na nakakabahalang tanawin. Sa isang bahagi ng madamong lupa, napakaraming langaw ang nagkakagulo na higit pa sa karaniwan na parabang may malakas na amoy na umaakit sa kanila. Dahil sa pag-usisa, lumapit ang mag-asawa para tingnan at sa unang tingin, parang wala namang kakaiba pero napakalakas ng amoy sa paligid na katulad ng amoy ng mga isdang namatay na tila nanggagaling sa mismong lupa. Naramdaman nilang may mali kaya't marahan nilang ginalaw ang lupa gamit ang kanilang paa. Sa ilalim ng lupa, natuklasan nila ang isang bagong buhos na semento at agad silang napaisip kung sino kaya ang magbubuhos ng semento sa mismong gilid ng ilog. Dahil hindi ito normal, lumuhod sila at sinimulang alisin ang putik, graba at mga maliliit na bato. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang kumot na kulay pula. Sa ibabaw nito, may isang malaking tuyong batik na makapal na parang dugo at nang ikumpara nila ito sa human limb na natagpuan nila sa ilog kanina, unti-unting nabuo sa isip nila ang nakakatakot na posibilidad. Bumigat ang pakiramdam nila dahil malinaw na hindi ito isang pangkaraniwang aksidente. May seryosong nangyari dito kaya't agad nilang muling tinawagan ng mga pulis para iulat ang panibagong natuklasan. Sa pagkakataong ito, naunawaan na ng mga otoridad ang bigat ng sitwasyon. Agad na nagpadala ang Hanoi Police ng mga investigador at forensic experts. Maingat na hinukay ng investigative team ang bahagi na may lupa at sa ilalim ng tumigas na layer. Natagpuan nila ang isang lumang kumot na basang-basa ng dugo. Ito ay mahigpit na binalot gamit ang makapal at magaspang na lubid na may buhol na hindi madaling putulin. Pinutol ito ng mga forensic specialist at nang buksan ang kumot, tumambad ang isang bungkus ng napira-pirasong bahagi ng katawan ng tao. Agad na sinelyuhan ng pulis ang buong lugar at pinalawak ang search area. Sinimula ng mga opisyal ang malawakang paghanap sa paligid ng ilog para sa iba pang bahagi at hindi nagtagal. May natagpuan pa silang karagdagang human tissue malapit dito. Ayon sa paunang forensic examination, ang biktima ay isang batang babae na nasa tansyang 20 taong gulang. Ang kanyang katawan ay walang saplot, bahagyang naaagnas at may malinaw na senyales ng pinsala. Ang sanhi ng pagkamatay ay matinding pagdurugo dahil sa 2 saksak. Ang isa ay tumagos sa kanyang baga at ang isa naman ay diretsong tumama sa kanyang puso. Napagpastihan ng mga eksperto na inatake ang biktima ng biglaan at walang babala. Malaki ang posibilidad na hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para makaiwas o ipagtanggol ang kanyang sarili. Mas nagpapabigat pa sa kaso ang malinaw na intensyon ng gumawa. Wala siyang iniwan na kahit anong gamit o palatandaan ng pagkakakilanlan malapit sa katawan. Ang mga labi ay maingat na pinira-piraso at ikinalat na nagpapakita ng sinadyang pagtatangka para maantala ang investigasyon at maitago ang pagkakakilanlan ng biktima. Hindi ito ordinaryong homicide, kundi isa itong pinagplanuhan na krimen. Malamig ang paraan ng pagsasagwa at walang anumang konsiderasyon. Pero sino nga ba ang biktima? Ano ang nangyari sa kanya sa mga huling sandali ng kanyang buhay at ano ang motibo ng gumawa? Agad na naglunsad ang Hanoi Police ng malawakang pagsusuri sa lahat ng nawawalang tao sa buong bansa at ipinalabas ang kaso sa national television upang hikayatin ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon.
Walang sino man ang umaasa na mabilis itong malulutas pero sa loob lamang ng 24 na oras, nagkaroon ng malaking pag-usad. Natukoy agad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ang kanyang pangalan ay Ho Yen Ni, 17 taong gulang at ipinanganak noong taong 2006 sa Bayi-in District, Hanoi. Siya ay estudyante sa Hanoi Academy of Theater and Cinema at nagtatrabaho rin bilang part-time model. Mas lalo pang nakakalungkot dahil kamakailan niya lang nakuha ang titulong runner-up sa 2022 Miss Ao Dai Vietnam, isang pageant na nagbibigay diin sa kagandahan at kultura ng tradisyonal na kasuotang Vietnamese. Para sa ilang kabataang galing sa simpleng pamumuhay, hindi lang ito beauty pageant. Para itong gininto ang pagkakataon, daan para makamit ang pangarap, pagkilala at sariling pag-unlad. Para sa marami, simbolo ito ng pagbabago ng kapalaran at pagpasok sa panibagong yugto ng buhay. Batay sa mga larawang makikita online, makikita kay Ni ang malambot at maaliwanas na anyo, may magandang pangangatawan at mga matang may malinis at maliwanag na kislap. Klaro ang pangarap niya, ang makapasok sa entertainment industry at maging kilalang personalidad sa buong bansa. Pagkatapos ng beauty pageant, nagsimula siyang makatanggap ng mga brand endorsement, magazine shoots at imbitasyon sa iba't ibang fashion shows. Aktibo siya sa social media at madalas magbahagi ng mga larawan ng kanyang araw-araw na buhay, charity work at volunteer activities. Marami rin siyang followers at palaging positibo at maayos ang imahe niya online. Pero isang bagay ang napansin ng mga investigador. Hindi siya kailanman nag-post tungkol sa kanyang personal na relasyon. Dahil dito, agad itong nagpa-alerto sa kanila para maunawaan kung bakit siya maaaring naging target at para mapaliit ang hanin ng posibleng suspect. Kinailangang tingnan ng pulisya ang mas pribadong bahagi ng kanyang buhay. Nagsimula sila sa pagkikipag-usap sa kanyang mga magulang at inalam ang mga huling routine at lifestyle ni Ni. Ayon sa kanyang mga magulang, mga 6 na buwan bago ang insidente, lumipat si Ni para mamuhay ng mag-isa dahil tingin niya ay makakatulong ito sa pagbalanse ng kanyang pag-aaral at trabaho. Bagamat nag-aalala sila, inisip nilang ito ay senyales ng kanyang pag-mature at pagiging independent. Ngunit nung 11 ng Oktubre, bigla siyang hindi makontak. Tumawag agad ang pamilya sa kanyang mga kaibigan, kaklase at pati sa universidad pero walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Noong 14 ng Oktubre, nadiskubre ng pulis ang kanyang mga labi sa Red River at ipinaalam sa pamilya na kailangan nilang pumunta para sa identification. Sa simula, tumanggi ang ina ni Ni na tanggapin na ang biktima ay ang kanyang anak. Pero nang makita niya ang pamilyar na lotus na tato sa kanang bokong-bokong ng biktima at nang makumpirma ito ng DNA test, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang masakit na katotohanan na wala na ang kanyang anak. Sa buong investigasyon, paulit-ulit na iginit ng mga magulang ni Ni na mabait at masipag ang kanilang anak at hindi ito taong gumagawa ng kaaway. Sa paaralan man o trabaho, palagi niyang ibinibigay ang kanyang buong kakayahan. Hindi nila maisip kung paano siya maaaring nakasalamuhan ng taong may masamang intensyon o bakit kailangan niyang danasin ang ganitong kalupitan. Pero habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang isang madilim na mundo sa likod ng maganda at maayos na imahe ni Ni. 2 araw matapos matagpuan ang kanyang mga labi, naging mas mabilis ang takbo ng kaso. Batay sa impormasyon mula sa isang taong may alam sa pangyayari, natunton ng pulisya ang huling lugar na nakita si Ho Yen Ni, isang residential complex sa Hanoi. Kinuha ng mga investigador ang surveillance footage ng gusali at dito nila natuklasan ang isang napakahalagang detalye. Sa gabing nawala si Ni, nakita siyang bumalik sa building kasama ang isang lalaki na middle age at pagkatapos noon, hindi na siyang muling nakita na lumabas ng gusali. Ngunit sino ang lalaking ito at ano ang koneksyon niya kay Ni? Siya ba ay nobyo niya? Mahirap sagutin ang tanong na iyon dahil si Ni ay 17 taong gulang, estudyante pa at ayon sa kanyang mga magulang, wala siyang karelasyon at hindi rin niya nabanggit na may kilala siyang lalaking nasa ganitong edad.
Para makilala ang lalaki, kinausap ng pulisya ang pamunuan at staff ng building at agad siyang nakilala ng security guard. Ayon sa guard, ang lalaki ay ang mismong may-ari ng buong gusali at doon din nakatira ang kanyang pamilya. Idinagdag pa niya ang isang nakakagulat na impormasyon na tila may lihim na ugnayan daw si Ni at ang lalaking ito. Ibig sabihin, posibleng ang sila ay may bawal o pribadong ugnayan. Sinundan ito ng pulisya at mabilis nilang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Thus Wikan, 38 taong gulang at mula sa Taibin Province. Ang mas nakakalito pa, hindi mukhang posibleng suspect si Kan sa panlabas na pananaw. Sa mata ng iba, siya ay matangkad, presentable, mahusay manamit at madaling kapansin-pansin ang presensya. Sa negosyo, siya ay matagumpay. Mayroon siyang ilang entertainment establishment, maluwag gumastos at kilalang mahusay sa pagkikipag-usap sa iba't ibang tao. Bukod dito, may asawa rin siya. Isang maganda at mahinahong babae mula sa isang pamilya na may impluwensya. 3 ang kanilang anak at madalas silang nakikita bilang isang perpektong pamilya. At sa paningin ng publiko, wala nang hahanapin pa si Kan. Itsura, yaman, katayuan at pamilya, lahat ay nasa kanya. Kaya bakit siya masasangkot sa isang 17 anyos na dalaga? Sa puntong ito, mas lalo pang gumulo ang kaso. Pero ang tunay na nagpagulat sa mga investigador ay nang matuklasan nilang kaibigan pala ni Kan ang ama ni Ni. Mas lalo itong hindi maintindihan dahil 21 taon ang agwat nila. Ang isa ay anak ng kaibigan habang ang isa na may asawa at pamilya na. Sa normal na daloy ng buhay, dapat mentor at mentee lang ang relasyon nila at maaaring tinatawag pa siya ni Ni bilang uncle bilang respeto. Ano nga ba ang nangyari sa pagitan ni Hoyen Ni at ng lalaking ito noong gabi na siya ay nawala? Hindi lang ito mahirap tanggapin ng pamilya at kahit ang mga investigador ay labis na nabigla. Napagdesisyonan ng pulisya na ang relasyon nila ay maaaring hindi naaangkop o baka may itinatago pang mas seryoso kaya pinilit nilang harapin mismo si Dazwi Kan. Ngunit pagdating nila sa kanyang tirahan, siya ay wala na. Bigla siyang naglaho at hindi na makontak ang kanyang telepono at ayon sa kanyang pamilya, hindi raw nila alam kung paano siya makokontak. Habang mas lalo pang nagsisiyasat ang mga investigador, natuklasan nilang halos eksaktong nagtugma ang oras ng pagkawala ni Kan at ang oras ng pagkamatay ni Ni. Isang timing na hindi pwedeng ituring na simpleng pagkakataon. Dahil dito, lumakas ang hinala ng mga otoridad na siya ay tumakas na kaya't agad silang naglabas ng emergency nationwide warrant of arrest. Pagsapit ng gabi ng 14 ng Oktubre, nakatanggap ang pulisya ng isang mahalagang impormasyon at sinasabing tumakas si Kan mula sa Hanoi at nagtatago sa isang matagal ng abandonadong bahay sa kanyang probinsya sa Taibin. Kaagad na kumilos ang Hanoi Police at kasama ang lokal na kapulisan. Pinaligiran nila ang lumang bahay bandang 11 p.m. handang humarap sa anumang posibleng engkwentro. Ang pangunahing layunin ng mga otoridad ay mahuli si Kan ng buhay upang malaman ang motibo at kung may kasabwat siya. Hindi nila inasahan ang matinding pagtutol nito. Nagbarikada si Kan sa loob at ayaw talagang pagbuksan ang pinto. Dahil patuloy siyang tumatanggi, napilitan ng mga pulis na pasukin ang bahay at pagpasok nila. Sinalubong sila ng isang tahimik at madilim na espasyo kaya agad nilang hinati ang mga opisyal upang siyasatin ang bawat silid. Sa kalaunan, may nakapansin ng kakaiba sa ilalim ng kama. Nang iangat nila ang mga kahoy na tabla, tumambad sa kanila si Kan na nakasiksik sa ilalim, may hawak na maliit na kutsilyo at tila ginagawa ang isang bagay sa sarili niyang katawan. Mabilis na kumilos ang mga opisyal at hinila si Kan palabas. Inalis ang hawak niyang patalim at agad siyang dinala sa ospital para isailalim sa emergency surgery. Matapos ang overnight operation, nakaligtas si Kan. At habang nagpapagaling, mahigpit ang pagbabantay ng pulisya at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tumakas. Pagkatapos nito, nagsimula ang kanilang formal na interogasyon.
Pagkaraan ng ilang ulit na pagtatanong, kusang umamin si Kan na siya ang pumatay kay Ni. Ikinuwento niyang nagkaroon umano sila ng relasyon noong unang bahagi ng 2023 at palihim na nagkikita sa loob ng 6 na buwan. Tungkol naman sa motibo, sinabi niyang umutang daw si Ni ng 50 million dong, halos 115,000 pesos at hindi ito nabayaran kaya nauwi sila sa pagtatalo at napakilos siya sa bugso ng emosyon. Para pagtakpan ang nangyari, pinagbiyak niya ang katawan at itinapon ang mga bahagi sa Red River. Pero hindi ito kapanipaniwala para sa mga investigador. Totoo bang papatayin ng isang lalaki ang 17 anyos na dalagita dahil lamang sa halagang iyon? Walang saksi, wala na sini at walang paraan upang agad mapatunayan ang bawat detalye ng kanyang kwento kaya't hindi kumbinsido ang mga pulis. Nang mabunyag ang kaso sa publiko, mabilis nang kumalat ang iba't ibang teorya. May nagsabing baka hindi talaga nagkaroon ng relasyon sina Kan at Ni at posibleng nabuo lamang ang isang mapanganib na pagkahumaling. Nang hindi siya napansin o tinanggihan umano, nagresulta ito sa marahas na reaksyon. May isa pang tinatanggap na teorya na baka sinubukan daw ni Ni na tapusin ang relasyon, ngunit hindi ito matanggap ni Kan at umakto ng may pag-aangkin. Isang kaisipang kung hindi kita makukuha, wala nang iba. Mas nakakabahala pa na lumalakas ang hinala na hindi ito basta krimeng bunsod ng damdamin. Si Kan ay isang lalaking may pamilya, may maayos na trabaho at may malawak na koneksyon sa lipunan. Kaya naging malaking tanong para sa mga investigador kung paano niya nagawang kontrolin ang buhay ng isang menor de edad sa loob lamang ng ilang buwan. Ano pa kaya ang hindi niya sinasabi at may iba pa bang sangkot? Kahit tila natapos na ang paunang yugto ng kaso, malinaw na hindi pa lubos na nailalantad ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na pahayag ni Dazwi Kan, sinabi niyang ang tunay na oras ng pagkamatay ni Hoyen Ni ay noong gabi ng ika-10 ng Oktubre, 3 araw bago pa man mag-alerto ang mga mangingisda sa pulisya. Noong gabing iyon, wala sa bahay ang asawa at mga anak ni Kan kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang yayain si Ni na mag-dinner. Nagpunta sila sa isang high-end na restaurant sa Hanoi. Sa simula ay maayos ang takbo ng gabi at matapos kumain, dinala ni Kan si Ni pabalik sa kanyang bahay kung saan sila nagkaroon ng sexual intercourse. Ngunit nagbago ang lahat nang mapunta ang usapan sa pera. Muli na namang binanggit ni Kan ang 50 million dong na utang, ngunit diretsong sagot ni Ni na wala siyang pera at hindi siya babayaran. Sa puntong iyon, biglang nag-iba ang kilos ni Kan. Nawala ang dating pagkikitungo at napalitan ng tensyon na humantong sa mainit na pagtatalo. Habang tumitindi ang komprontasyon, kumuha si Kan ng mahabang kutsilyo pambunga mula sa kusina at sinaksak si Ni sa may dibdib. Mabilis ang pangyayari at hindi na nakagalaw si Ni na agad na bumagsak at hindi na nakaangat. Ayon kay Kan, ito ay ginawa niya dahil sa bugso ng matinding emosyon, ngunit ang mga sumunod niyang ginawa ay tila nagpapakita ng mas maingat at planadong galaw. Pumunta siya muli sa kusina upang kumuha ng mas matalas na patalim. Hinila ang katawan ni Ni papunta sa banyo at doon ay isinagawa niya ang paglilinis sa lugar ng krimen. Maingat niyang pinaghiwa-hiwalay ang ulo, mga braso at binti at katawan at inilagay ang mga bahagi sa isang malaking puting foam box bago ito tinakpan gamit ang duct tape. Pagkatapos, nilinis niyang mabuti ang buong lugar at ibinalik ang kwarto sa dati nitong ayos. Pagsapit ng madaling araw, tumawag siya sa isang taxi company at nag-book ng sasakyan. Nang dumating ang driver sa kanilang compound, pinakiusapan siya ni Kan na umakyat at tulungan siyang buhatin ang malaking kahon. Nakuhanan pa ito ng surveillance camera na nakuha ng mga investigador sa kalaunan. Walang alam ang driver sa totoong nilalaman kaya tinulungan niyang ibaba ang kahon at isakay sa trunk ng sasakyan. Pagkatapos, nagpahatid si Kan sa isang liblib na bahagi malapit sa Red River. Medyo malayo pa ito sa tubig at kailangan pang bumaba sa ilang baitang ng hagdan. Dahil dito, muli niyang pinakiusapan ng driver na tulungan siyang ibaba ang kahon at pag-alis ng driver,
Doon na niya itinuloy ang pagtatago ng ebidensya. Ihinagis niya sa ilog ang ulo, mga binti at ilang bahagi at pagkatapos ay ibinaon ang torso sa malambot na lupa sa gilid ng pampang. Ang mismong lugar na kalaunan ay mapapansin ng mga mangingisda dahil sa mga langaw at sa simentong nakapatong sa lupa. Pagkatapos ng disposal, tinawagan niya ulit ang parehong taxi para magpahatid sa bahay, ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang pagtatakip. Upang tuluyang mawala ang anumang posibleng ebidensya, kinuha niya ang mga binti ni Ni, kabilang ang 2 cellphone at nagmotor patungong Tanglong Bridge sa Hanoi. Doon niya itinapon ang mga telepono mula sa tulay upang hindi na mabawi ang anumang data. Pagkatapos, itinago niya ang handbag at tsinelas ni Ni sa isang short-term rental apartment sa Batrang Village sa paraang tila sinasadya niyang ikalat ang mahalagang ebidensya sa iba't ibang oras at lokasyon. Ang layunin ni Khan ay pigilan ng pulisya na mabilis na buuin ang kabuuan ng krimen. Ang buong proseso ay maingat, pinagplanuhan at nakakabahala sa kakulangan ng emosyon. Para bang matagal na niyang sinanay ang plano, tinatanggal niya ang bawat panganib isa-isa at unti-unting binubura ang mga ebidensya. Ngunit may isang bagay siyang hindi napansin. Gaano man kasigasig ang pagtatago, may sariling plano ang tadhana. Ang mga labi na lumulutang sa Red River ang naging unang palatandaan para masimula ng pulisya ang pagsisiwalat ng buong krimen. Ayon sa muling inayos na pagkakasunod ng mga pangyayari ng pulisya, noong 12 ng Oktubre, 3 araw matapos ang pagkamatay ni Ni, nagsimulang makaramdam ng kabasikan. Kahit nailibing na niya ang katawan sa pampang 2 araw bago iyon, hindi pa rin siya mapakali. Natatakot siyang baka hindi matibay ang hukay. Paano kung umulan ng malakas o tumagas ang ilog? Ang posibilidad na maibulalas ng ilog ang katawan ay tila tinik sa kanyang dibdib kaya't gumawa siya ng isang desisyon na bumalik sa lugar at dagdagan ang pagtatago. Plano niyang samantalahin ang katahimikan ng gabi at takpan ang hukay gamit ang semento upang hindi ito madiskubre. Bandang hapon, bumalik siya sa pampang ngunit napansin niyang maraming tao ang dumaraan sa lugar. Wala siyang pagkakataong kumilos ng hindi napapansin kaya tahimik siyang umatras at nagpasya na bumalik na lamang sa dilim ng gabi. Hindi hanggang madaling araw ng 13 ng Oktubre nakabalik si Khan. Habang nagtatago sa mataas na damo, hinuhukay niya ang hukay. Maingat niyang ibinuhos ang semento sa ibabaw at ganap na tinakpan ang hukay. Habang ginagawa niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan at iniisip na perpekto na ang lahat at walang makakakita sa ilalim. Ngunit sa loob lamang ng 10 oras, nadiskubre ng mga mangisda ang lugar na akala niya'y kanyang lihim na sikreto. Sa parehong araw, iniulat ng media sa Hanoi ang paunang detalye ng investigasyon. Nang gabing iyon, nakaupo si Khan sa harap ng telebisyon sa kanyang probinsya at nanonood ng balita. Alam niya noon na lumabas na ang katotohanan at hindi na lamang tanong kung kailan malalaman ng publiko ang kanyang ginawa. Agad siyang nag-impake at sumakay ng night bus palabas ng Hanoi, tumakas patungo sa isang lumang abandonadong bahay sa Tai Binh Province, ang kanyang dating tirahan. Iniisip niya na protektado siya ng remote na bahay habang iniisip ang susunod na hakbang ngunit wala pang 12 oras. Natuntun siya ng pulisya base sa tip at pinaligiran ang bahay. Aresto siya agad at mula sa pagbili ng semento, pagtatago ng katawan sa gabi, pagtakas hanggang sa pagtatangkang wakasan ng sarili sa lumang bahay. Maingat niyang inorganisa ang bawat hakbang ng kanyang krimen ngunit hindi niya natakasan ang tadhana. Inakala niyang naibaba na niya ng sapat ang katotohanan ngunit gaano man kahusay itinatago ang kasamaan. Palaging bumabangon ang katotohanan. Noong 16 ng Oktubre, 6 na araw matapos ang krimen, nagdaos ang Hanoi Police ng press conference upang ipaalam sa publiko ang pinakabagong mga kaganapan sa kaso. Ayon sa batas kriminal ng Vietnam, ang parusa sa murder ay mula 12 hanggang 20 taon sa kulungan. Sa mga kasong labis ang kalupitan,
Maaari itong tumaas sa habang buhay na pagkakakulong o kahit parusang kamatayan. At hindi lamang murder ang kinakasangkutan ng kasong ito. Kasama rin dito ang desecration at dismemberment ng katawan na nagdulot ng matinding pagkabigla sa bansa at naging sentro ng interes ng publiko. Ayon sa isang kilalang abogado sa Hanoi, isa ito sa mga pinakabrutal na pagpatay sa kamakailang alaala at ang kalupitan. Malamig na pamamaraan at epekto nito sa lipunan ay umaayon sa mga legal na batayan para sa parusang kamatayan. Dagdag pa ng abogado, maaaring harapin ni Khan ang dalawang magkahiwalay na kaso. Intentional murder at defilement of a corpse at mataas ang posibilidad na mahatulan siya ng parusang kamatayan. Matapos ang mahabang proseso ng paglilitis, noong umaga ng ika-30 ng Setyembre taong 2024, naglabas ng unang hatol ang Hanoi People's Court. Si Khan, na ngayon ay 39 na taong gulang, ay nahatulan ng parusang kamatayan dahil sa intentional murder. Bukod dito, nakatanggap siya ng karagdagang 5 taong pagkakakulong para sa kasong pagnanakaw. Sa kabuuan, ang parusa ay capital punishment. Sa civil proceedings naman, iniutos ng korte na bayaran ni Khan ng 334 million Vietnamese dong, katumbas ng humigit kumulang 760,000 pesos bilang kompensasyon sa pamilya ni Ni. Sa ganitong paraan, naabot na ng kasong ito ang legal na konklusyon. Naitama ang katarungan para sa inosenteng buhay na nawala at muling pinaalalahanan ang lipunan na walang anyo ng karahasan, gaano man ito kaingat na tinakpan ang tuluyang makakatakas sa kamay ng batas. Hanggang ngayon, patuloy na bumabalot sa isip ng publiko sa Vietnam ang krimen sa buhay ni Huy and Nhi. Ang pinakanakakabahala ay ang uri ng relasyon sa pagitan ng biktima at ng salarin. Ayon kay Khan, sila ay nagkaroon ng romantikong relasyon at nag-ugat sa isang pagtatalo tungkol sa pera ang krimen, ngunit tanging siya lamang ang tunay na nakakaalam kung iyon nga ba ang buong katotohanan. Batay sa impormasyong nakalap mula sa mga pampublikong online sources, bagamat wala pang media outlet na naglabas ng eksaktong oras kung paano unang nagkakilala sina Nhi at Khan, pinatunayan ng police investigations at surveillance footage na matagal na silang may lihim na relasyon bago pa man ang krimen. Pinatunayan ng security guard ng apartment at ng mga pulis na noong gabing naganap ang insidente. Magkasama silang pumasok sa gusali. Ang kanilang kilos at galaw ay parang pamilyar at komportable, ngunit hindi na muling nakita si Nhi na lumabas na nagpapakita na ang relasyon nila ay hindi ordinaryo. Bukod pa rito, may lumang panayam si Nhi kung saan ibinahagi niya ang ilang pananaw tungkol sa pag-ibig at relasyon. Sinabi niya na hindi lahat ng beauty queen ay sumasali sa pageant upang baguhin ang kanilang kapalaran. Dagdag pa niya, kapag nagbibigay ang isang lalaki ng regalo sa pag-ibig, paraan niya iyon upang ipakita ang kanyang damdamin. Ang kanyang mga salita ay tila tapat at bukas, nagpapakita ng hangarin na hindi maselyuan at nanaistratuhin ng may respeto at pagkakapantay-pantay. Ngunit sa ibang aspeto, ipinapahiwatig din ito ang isang uri ng pagtanggap o kahit pag-justify sa koneksyon ng pag-ibig at material na bagay. Marahil sa pananaw ni Nhi, natural ang pera at regalo bilang bahagi ng pag-ibig. Ang utang na 50 million Vietnamese dong, humigit kumulang 115,000 pesos ay maaaring simbolo lamang ng pagmamahal para sa kanya. Samantalang sa lalaki, maaaring bahagi lamang ito ng isang transaksyonal na relasyon. Sa murang edad na kulang sa karanasan sa buhay at humaharap sa isang mas matanda at mas matagumpay na lalaki na mahigit na kapangyarihang pinansyal, ang anumang hindi pantay na relasyon ay nagdadala ng malaking panganib. Lalo na kapag naglaho ang pag-ibig sa pera at impluwensya, maaaring hindi makita ng isang dalaga ang panganib sa likod ng tila mahinahong pag-aalaga, manipulasyon, kontrol at maging banta sa buhay. Ang trahedya ni Huy and Nhi ay hindi lamang personal na sakuna. Isa rin itong paalala sa lahat ng kabataang babae na sa pag-ibig, natural ang hangaring pahalagahan, ngunit mas mahalaga ang manatiling malinaw ang isip at magtakda ng hangganan.
Kailangan nating matutong tukuyin ang tunay na pag-ibig mula sa kontrol at ang romansa mula sa kalkuladong plano. Ang pagiging bulag sa relasyon dahil lamang sa karanasan o sa pagnanais na magbigay ng regalo ay maaaring magdulot ng matinding pinsala pati na sa buhay. Ano ang opinyon mo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba at magkita tayo sa susunod na uploads.